Ayun guys, so magandang umaga muli sa inyong lahat. At sa araw na ito, tayo ay mag-i-install ng 8 inches LED screen para sa headrest ng ating sasakyan. At yung model ng ating sasakyan na i-installan sa ngayon ay Starex. Yan, brand is Starex. At sa pagkakataong ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ko i-install yung headrest monitor para sa aking sasakyan. Nung nakaraan, sinubukan ko nang mag-install ng yung tinatawag na head unit. Yan ay Android at ang brand niyan ay Evian. So napakadali naman niyang i-install kasi yung mga wire naman na gagamitin natin dyan at yung adapter, meron namang mga guide at meron naman siyang mga labels kung saan mo siya ikakabit. Pero sa ngayon naman, since madalas yung biyahe namin at para hindi ka antukin at hindi ka maboring sa biyahe, maganda kasi na mayroong video okay o yung karaoke doon sa loob ng sakyan habang bumibiyahe. Yung mga guests mo, kumakanta sila. So kapag kumakanta sila, syempre napapaawit ka din, hindi ka na inaantok, hindi ka rin naboboring sa biyahe. So sa ngayon, mag-install ako ng 8 inches na monitor para sa headrest. At ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya i-install. Subukan ko lang kung paano siya ilalagay sa ngayon dahil nag-search na rin ako sa YouTube kung paano ito ikabit, pero wala akong makita. Pero sa ngayon, susubukan ko kung paano. Ito nga pala yung headrest na lalagyan natin dito. Ito yung una. At ito naman yung sa pangalawa. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano natin gagawin yan. Gusto ko palang ipakita sa inyo muna kung ano yung laman na nabili sa Lazada na monitor. Papakita ko sa inyo. So ito yung laman nung nabili natin na brand ng 8 inches. So 8 inches pala siya, 8 inches. So TFT LED dashboard monitor. Wala akong makita sa kanya na brand. At nakita ko lang siya sa Lazada. Ang price nito is nasa 3 plus 3.1 yata, 3.16 gano'n. So ganito nga pala yung niya, tsura niya. Meron na siyang swivel, and then yung mga buttons niya, hindi na siya yung physical buttons, kumbaga parang soft touch na lang siya. So kasama nito dalawang headrest monitor, and then meron na rin siya kasamang yan, yung cables, yung parang RCA nya. So meron siyang video 1, video 2, and then ito yung sa ground nya, sa ground yung black, and then yung sa 12 volts positive cable. So meron na rin kasamang fuse, so just in case na magka-shorted yan. So ito yung unang-una natin i-check. So mamaya titignan ko kung saan ko siya ilalagay dito at makikita natin kung saan natin siya magandang ilabang. Then meron na rin siyang, hindi ko alam kung anong tawag dito, yung sa parang dito rin sa headrest nya, mga plastic. Kasi yung butas, kung sakaling maluwag, ilalagay lang tayo ng para mag-fit siya. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Siyempre meron na rin siyang kasamang mga remote. Yan, may dalawang remote siya, sa isa at sa kabila naman. So check natin kung ano pa yung ibang naman. Meron siyang kasamang manual. Yan, meron siyang manual. So ngayon, pagka mag-install kayo ng monitor sa sasakyan, syempre kailangan muna natin malaman kung saan natin siya ilalagay at kung paano natin babaklasin yung paglalagyan natin. So dito kasi sa Starex, kailangan mong i-shoot yung wire dito, tapos papasok yan sa loob, papagapangin natin yan, then lalabas natin yung wire dito. Yan yung wire dito, and then papadaanin natin dito sa may handbrake para didiretso siya doon sa ilalim, pupunta siya doon. At ngayon papakita ko sa inyo kung paano natin siya itatry na babaklasin. Okay?
syempre kung magbabaklas tayo ng mga pyesa ng sakyan, kailangan natin ng mga tools. At kung mag-install ng mga monitor, kailangan natin ng flats, ng Phillips screw. Baka kailangan din natin ng soldering iron, yung tina, yung lead. Kailangan din natin ng plies, and then yung gunting, and syempre higit sa lahat yung electrical tape para maiwasan natin yung magkakaroon ng short circuit doon sa mga wirings natin. So nakahalaga yon. Tara, simulan natin kung paano itong baklasin. So una-una gagawin natin, tanggalin muna natin to. So paano pala tanggalin yung dito sa headrest nya? Ipupush mo lang yung button. Push mo lang yung button, yung guide, yung lock, tapos paangat na siya. So madali lang. Ngayon tanggalin muna natin to. Yeah. Sa Starex, para mailagay natin yung wire sa loob, ito lang yung hahatakin. Hatakin nyo lang to. Yan. Napakadali. So nabaklas na natin siya kaagad. Next, maglagay na tayo ng guide. Hanap tayo kung ano yung guide na mag-fit dito. Labas natin. So ayun, napili na natin yung plastic na nagamit natin na mag-fit sa kanya. So ilalagay na natin ngayon yung monitor. Ilalagay na natin. Yung monitor, para na-test ko na to, no? Sa 12 volts. So papasok natin yung wire. Pasok natin doon. Zoom natin. Push the button. Then fit. Ito na yung wire natin. So papadaanin natin siya dito. Saan natin siya papalabasin? Kaya tama. Dito na lang. So yan na siya. Ito na yung wire. Balik na natin to. Ayusin pala natin sandali.
So yun guys, nagpadala tayo ng ano dito, alambre. Yan. So yung alambre na yan, gagapang yan sa ilalim. Then lulusot yan dyan. And dyan natin papadaanin yung ating wire. Okay? Yan, so pinadaan natin sa ilalim. Lumusot siya dito. So dito yung cable. Yan, pinadaan natin dun para malinis tignan. So ito na yung ano, yung USB plus yung kanyang audio out. So yung cables, so nandito yung kanyang, ito yung kanyang positive, tapos yung dalawang negative. Ito yung positive ng left, ito yung positive ng right, yung negative ng left and positive ng right. So ngayon kinonect na natin sa USB yung kanilang audio in. So gumamit tayo ng USB plus additional na adapter. Nabibili din ito sa Shopee or Lazada, nasa 300 lang yan. Then kakabit natin siya, and then lalagyan na natin doon. Then ang gagawa na lang natin ng paraan is yung itong power na 12 volts. So ang gagawin natin, i-connect natin ito doon sa may cigarette socket. Kuha tayo ng 12 volts doon.
nawala ang screen. EV1. Try natin i-reset.